Whatever you do not use, you lose it. Yung mga bagay na hindi ninyo ginagamit, mawawala yan. Ako po, nagsimula ako, palima-limang tao lang pinipraying over ko. Naging 100, 200, 500, 1,000. Mga kapatid, ano pong ginawa ko? I just discovered my gift. And after discovering my gift, I use my gift to build this church. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, ang bagahari ng Diyos ay matutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin. Pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, ang isa pa 1,000 piso. Pagkatapos ay umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at pinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Kaya hindi naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 200,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagpagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso, wika niya, Panginoon, heto po 5,000 piso na bigay niyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi na kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y maigpitan niya. Gumagapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nag-aanin sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaw ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na pong 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa mga 10,000 piso. Sabagat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, do'y tatangis siya at magangalid ang kanyang ngipin. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo at taimtim na pakinggan ang homilya. Napakabilis po ng panahon. Hindi nyo napansin, tayo po ay tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ano pong ibig sabihin yan? Pagkatapos ng Christ the King, Advent na, at magkaroon ng Advent, malapit na ang Pasko. Ganun po kabilis. At kapag tayo po ay naroon na sa mga kahuli-hulihang panahon sa ordinary time, ano ang napansin po ninyo sa Ebanghelyo? 3 linggo na po ang tema. Hindi po ba tungkol sa katapusan ng mundo? Maalaala po ninyo nung ikatatlong 3 Sundays ago, ang Ebanghelyo po noon ay tungkol sa isang taong binigyan ng pamamahala, a man entrusted with supervision, at doon din ay humihingi siya ng pagsusulit. At nung 1 linggo, ang Ebanghelyo ay doon sa 10 dalaga, the 10 virgins
na may dalang ilawan. Natandaan po ninyo yon? Para tayong teleserye na nagpi-preview. Ano? Di ba pag nanonood kayo ng teleserye, ina mo na, nakaraan. Yan ang ginagawa natin. Ang nakaraan, bla bla bla. Ayun, at ang nakaraan nga po, 10 virgins na may dalang ilawan at yung isa ay may dalang langis. Sa katapusan ay napagsarahan sila ng pintuan yung 5 at yung 5 na may nakapasok. At ngayong pong linggong ito, ang ebanghelyo natin tungkol sa talento. Ang lahat pong yan ay nagbibigay sa atin ng iisang aral. Ano po ang aral na ibinibigay? That we remain faithful and vigilant every moment of our life. Kailangan tayo maging tapat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin at maging tayong handa tungkol sa katapusan ng mundo. Brother na nakadilaw, para kang si Ninoy Aquino na nabuhay. Ninoy Aquino, halimbawa ngayong araw na ito na ang katapusan ng mundo, anong gagawin mo? Gusto ko, Taka mo na ha. Mag-asawa kayo. Ayan. Ilan taon na? 14 years. Wow, parang bago pa lang ha. So anong gagawin mo ulit? Makasama. Anong gagawin mo sa buhay mo? Katapusan na ng mundo ngayon, today? Walang maisip. Talagang mahirap mahirap talaga. Si nanay na lang. Nay, kayo po. Dasal. Magdasal, ate. Sisimba po. Ay, katapusan ng mundo, hanap ka pa ng simbahan. Wow, very good. Talagang very religious. Pag tayo pinag-usapan natin yung katapusan ng mundo, it gives the idea of something na nakakatakot. Lindol, bagyo, tsunami, ano pa, mga nakakatakot na palatandaan sa langit at nakakatakot na mga bagay. Mga kapatid, hindi matatakot tayo kung tayo po ay dapat handa. At atin pong banal na ebanghelyo ngayon ay tungkol po sa isang lalaki na umalis, Panginoon, at ipinagkatiwala ang kanyang pera doon sa kanyang mga alipin. Yung isa binigyan niya ng 5,000, yung isa binigyan niya ng 2,000, at yung isa binigyan niya ng 1,000. At ito pong banal na ebanghelyong ito ay naglalarawan ng ganito. Sino po yung Panginoon na nagkatiwala, ipinagkatiwala ang kanyang kayamanan? Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Sino po yung mga alipin? Tayo pong lahat na pinagkatiwalaan ng maraming bagay. At yung pong pagsusulit, ang ibig sabihin, katapusan na ng mundo. So ano po yung aral? Very simple po ang aral. Number 1 aral, lahat po tayo pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang mga bagay. Palagay mo ate, anong binigay sa iyo ng Diyos? Anong binigay sa iyo ng Diyos? Buhay. Buhay. Yes. Life. Kuya, anong binigay sa iyo ni Lord? Asawa. Wow, napatawa si Mrs. Oh. Saan ikay naniniwala na din siya sa iyo ni Lord? Naniniwala po. Ayan, talagang napilitan, naniniwala po. So lahat po ng nasa atin galing sa Diyos. At kung lahat po ay galing sa Diyos, ano pong dapat natin gawin? Dapat po tayo ay maging katiwa-tiwala. Kaya bottom line ng katiwala ay tiwala. Alam po niyo nung unang panahon, yung tawag po dyan ay absentee landlord. Wala akong mag-iiwan ng kayamanan
doon sa ordinaryong mga tao. It must be relative. It must be close to that person. Kaya makikita rin po niyo ibang practice ng businessman. Pinagkakatiwala ang lahat, family business. Na sikreto minsan kung bakit matagumpay dahil yung kapamilya mo ang iyong ginamit. Asawa, kapatid, anak, pamangkin, yun. Ganon din po yung absentee Lord. Ipinagkakatiwala doon sa mga taong malapit sa kanila. Pero kakaiba po yung banal na ebanghelyo. Ipinagkatiwala lang sa ordinaryong tao ang kayamanan. Gusto ko pong mag-focus doon sa tatlo. Yung 5,000 taong tumanggap ng 5,000, tumubo pa ng 5,000, nangalakal. Hindi sinabi kung paano. Saan niya ginamit? Ang mahalaga, yung 5,000, meron tubong 5,000. Yung pangalawa, binigyan ng 2,000, nangalakal, tumubo ng 2,000. Yung pong pangatlo, natakot. Anong kanyang ginawa? Inilagay sa ilalim ng lupa. At makaraan ng pagsusulit, sabi niya, eto po, alam kong magulang kayo. Alam kong kayo gumagapas sa hindi nyo hinasikan. Heto na po ang 1,000 ninyo. At sabi nung Panginoon, masama at tamad na utusan. Dapat sana'y inilagak mo sa bako para magtubo. Mga kapatid, it may sound very, very contradictory to the gospel message. Na yung meron, dadagdagan pa. Yung wala, mawawalan pa. Hindi ba gayan ay kabalintunaan ng natura ng Panginoon? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay katarungan. Ang Diyos ay nagmamahal sa mga maghihirap. Heto, tatanggalin pa yung walang-wala. Mga kapatid, ang mensahe po, ano ang ginawa mo sa regalong ipinagkaloob sa iyo? What did you do with all the talents, with all the achievements, with all the blessings that God has given you? Did you use it to serve others? Did you use it especially to serve the lost, the last, and the least? Or did you just pocket it? Did you just use it for yourself? Kaya naman ang tanong ng Panginoon, paano mo ginamit ang talentong binigay sa inyo? Mga kapatid, never in my wildest dream that I believe that I can become a healing priest. Hindi lang po yan. Hindi ko po akalaing ako ay magiging pare. Sapagat ang angkan po namin sa bayan ng Lokban, Falyers family, ay angkan po ng mga kabalyero. At talagang sabihin natin, ang angkan po namin ay angkan ng lahi po kami ng habulin at mga pikutin ng mga matrona at mga bading. Ayun po, biro lang po. Pero, nobody believed me that I will become a priest. It's God's grace. And nobody believed me, including myself, that I can become a healing priest. Dahil yung unang na praying over ko, hindi ho nabuhay. Pagkapatong ko ng kamay, tak, tigok. Kaya natakot po ako. Na baka lahat ng hawakan ko'y mamatay. Sabi niyo, that father is a very good priest. He's a healing priest. But that Father Joe is different. He is a killing priest. Lahat ng hipuin niya namamatay, hindi nabubuhay. Natakot po ako noon. But later on, the Lord has given me so many purifications, including the accident, at ibinigay nga niya itong aking kamay na dala-dala ko forever since 1994, 29 years ago, when I met an accident that made my hand like the hand of Jesus.
Na parang sinabi sa akin ng Panginoon, wala ka ng kalusot-lusot, you will be my hand. Mga kapatid, ano pong ginawa ko? I just discovered my gift. And after discovering my gift, I used my gift to build this church. Ako po ang nagsimula ng lahat ng ito. Not bragging about it, but just saying to you, whatever gifts that you have received from God, use it. Pag ginamit mo yung regalong binigay sa iyo, pagpapalain ka ng Panginoon. Sino po mag-aakala, Aber? Ito pong Kamay ni Jesus Complex. Sino po mag-aakala with 30 pesos per square meter ang lugar na ito? Na ngayon ay umaabot na ng 12 to 15, maybe 15,000 per square meter. 7 hectares na po kami. O i-times ninyo, bahala na kayo sa buhay nyo. It's worth billions. Saan po nagsimula ito? Nagsimula po sa ibinigay kong 200,000. And now, kung susumahin, yung 200,000 can become 2 billion pesos. Palakpakan! Parang wala kayong appreciation eh. Napilitan lang yung hindi pumalakpak, kukunin na ni Lord. Ang hindi pumalakpak ngayon, kukunin na ni Lord. Ayan. Napilitan eh. Parang may nakita akong familiar place. Pero kami po ay nagre-remit sa BIR, RD. Narito po ang RD ng kaibigan ko, si Mr. Ed Tolentino. Pero kami po, taxable po kami lahat, RD, ng gobyerno. Lahat ng tindahan niya, nakatax po yan. At sabay ganun. Pero, yun po ang masasabi po natin. Whatever you do not use, you lose it. Yung mga bagay na hindi ninyo ginagamit, mawawala yan. Ako po, nagsimula ako, palima-limang tao lang pinipraying over ko. Naging 100, 200, 500, 1,000. Now, and look at this, Kamay ni Jesus. Who would have thought that in Lokban, Quezon, this Kamay ni Jesus complex will be built? Ito na lang po. Sir Ed, Tito Ed, ito pong simbahang ito ay ginawa sa panahon ng pandemya. Paano kayo makakapag-produce ng 140 million in 3 years during the pandemic? It's just grace, God's grace. The miracle of giving and sharing of the people. Paano kayo magpapagawa ng walang koleksyon, Aber? Walang tao, 3 taon. Aba, gusto ko na akong tumanggap ng labada noon, magtinda ng palamig, magtinda ng pansit habhab, wag lang yung puri ko. Pero sabi ko, hindi ko po magagampanan lahat yan. What I did was very simple. I just used my gift. Sipag at tiyaga at kapal ng mukha. Yun po. Kaya ngayon po ang aral na gusto pong bitawan sa inyong lahat, mga kapatid. Lahat po tayo pinagpala ng Diyos. Amen? All of us have gifts. Lahat kayo pinagkalooban ng Diyos. Pero ano ang ine-expect ng Panginoon? To become productive. Sasabihin nyo, kukunti lang naman po yung binigay sa akin ni Lord. Hindi po katulad ng iba, marami. Iisa lang, 1,000, pwedeng kumeha yung tao. 1,000 lang yung binigay sa akin, yung sa iba, 5. Brothers and sisters,
It's not the amount that the Lord is asking from us. It is the behavior that you use. Anong ginawa mo doon sa regalong binigay sa iyo? Anong ginawa mo? Mga kapatid, the Lord is not looking on what we have in our pocket. The Lord is looking whatever is in our hearts. Ang tinitingnan ng Diyos, ang nilalaman ng ating puso. Kahit ko konti, in the hands of Jesus, it will be much. Yung wala, magkakameron. Yung zero, magiging milyon. Mga kapatid, ito po ang mensaheng nakapalaman sa banal na ebanghelyo. Sabi nga, kahit maliit, doon sa Pundong Pinoy, alam niyo yung Pundong Pinoy ni Cardinal Rosales, na yung mga barya-barya iniipon niya sa buong Pilipinas, nakatulong sa mga hospital, sa buong Pilipinas, nakatulong sa eskwelahan, nakatulong sa pabahay, nakatulong sa mga may sakit, nakatulong sa mga mahihirap, at marami pa. Yung mga 25 nyo, 50 piso, yung pauti-uti, dumami. At sabi nga, doon sa kasabihan nila, kahit maliit, basta malimit, diretsong langit. Ganyan din yung wedding, ano? Basta maliit, kahit maliit, basta malimit, diretsong langit. Don't you ever forget, dear brothers and sisters, that it takes only one drop blood of Jesus to redeem the world. Don't you ever forget that it takes only one cross to redeem the world. It takes only one note to come up with a symphony. It takes only one brick to come up with a huge building. Kaya wag mong i-menos kung anong meron ka. Dahil kung anong meron ka, gamitin mo lamang yan at totoo po, kakabig tayo ng siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Palakpakan na naman. Thank you, Lord. Hallelujah. Alam niyo, sa kapapalakpak niyo, matatanggal lang inyong mga sakit. Kapapalakpak ninyo, tanggal lang inyong mga arthritis at rheuma. Kapapalakpak ninyo, pagpapalain kayo ng Panginoon. Hindi ba nangangati ang kamay ninyo? Ha? Para magkakapera, di ba? Ayun, di ba? Pag nangangati ang kamay, ano nga magkakapera ako? Kamutin mo na lang, ha? Lagyan mo ng alkohol. Sa katapusan, mga kapatid, ang mensahe ng Banal na Ebanghelyo ay isang taong nagtiwala sa kanyang mga katiwala. Hindi basta-basta pinagkakatiwala ang pera noon. Alam niyo yung paglalagay doon sa ilalim ng lupa ng pera? RD, di ba? Iyon ang pinakang bangko nung unang panahon. It's the legal, the most safest, calculated move. Pero hindi nagustuhan ng Panginoon. Kasi para magtagumpay tayo, you must risk everything. You must risk whatever you have. Isusugal mo kung anong meron ka. Life is a risky business. Kailangang isugal mo ang lahat. And most especially when you talk about the kingdom of God, you have to risk everything. Isakripisyo mo ang lahat to promote God's kingdom. Isakripisyo mo ang lahat para kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Sino po ang gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Ayan. Dito parang iba yata ang gustong puntahan. Taas ang kamay yung gustong pumunta sa langit. Ayan. Yung iba yata gustong pumunta sa ibang lugar eh. Sino po ang nagmamadali na? Wag muna, at kukunin ka na ni Lord. Kailangang merong kayong gawin muna dito sa lupa. Use your gift to serve the people. Whatever position, whatever possession, whatever you have,
Use it. At kapag ginamit mo yan, makikita mo, pagpapalaing ka pa ng Diyos more than you can conceive, more than you can imagine. Mga kapatid, yung Panginoon na nagtiwala sa mga tao, sa kanyang alipin, ay si Lord, na nagtitiwala sa ating lahat. The same confidence that the man has given who entrusted everything to his servants. It's the same tiwala. It's the same confidence that God is giving you. You have so much. You have received so much talents. What you need to do? Share it, use it, or otherwise, lose it. Kaya nga sa araw na ito, gawin po natin ang lahat para po ang kaharian ng Diyos matatag dito sa lupa. Using your talents, using your gift to build the church. And use your gift para po tayo makarating sa kaharian ng langit. Sana kung anumang meron po tayo, gamitin natin para tayo'y makasama ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo sa kaharian ng langit. At sigurado po tayo, kung tayo'y natutong magbigay, natutong gamitin ang mga regalo ng Diyos, tatanggap kayo ng siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Amen and amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagbanahin tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo tayo. Taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magsaluhod po tayo ngayon. O salutaris hostia, receli dis ostium, bella premur hostilia, darobur fer auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiter na gloria, qui vita sine termino, nobis donet in patria. Amen. Samantalahin po natin ang pagkakataon na kapiling pa natin ang Panginoon sa inyo ng tinapay. Sambitin natin sa Kanyang natatangin nating kahilingan, ang panalangin ng ating mga puso, ang panalangin para sa ating mga mahal sa buhay, ang panalangin para sa ating pamilya, ang ating personal na mga panalangin. Sa mga oras na ito, inanyayahan ko po kayong itaas ang inyong mga kamay. Itaas ang ating mga kamay hanggang sa makakaya natin. Ito po'y tanda ng ating pagsisisi, paghingi ng tawad, ang ating pagbabalik loob sa Panginoon. Meron po ba tayong mga kasalanang hindi pa napapagsisihan? Mga kasalanang hindi pa naikukumpisal sa pare? Mga kasalanang hindi pa natin napapagbayadang puri? Isuko po natin lahat sa Kanya. Ang ating nakaraan, ang ating ngayon, ang ating bukas. Tayan po ninyong hipuin kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong mga karamdaman. Sa ilang sandali po ay daraan sa inyong harapan ng Panginoon. At wala po kayong dapat gawin kundi angkinin at tanggapin ang pagpapala ng Panginoon.
Yung naganap 2,000 taon na nakalipas, magaganap sa inyo kung buhay ang inyong pananampalataya. What happened 2,000 years ago will happen to you today. For miracle is on the way. Ang daraan po sa inyong harapan ay hindi na ordinaryong tinapay, kundi si Jesus, ang dakilang manggagamot. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong karamdaman at sa totoo lang ay kayang-kaya niyang pagalingin ang lahat ng sakit na ating nararamdaman. Ang mahabang kumot pong ito ay sagisag ng mahabang kamay ni Jesus. Hayaan po ninyong lukubang kayo ng kapangyarihan ng mapagpalang kamay ni Jesus. Pinagagaling niya ang bahagi ng iyong katawan na apektado ng arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis, gout, even frozen shoulder. Pinagagaling niya ang inyong tuhod, balakang, likod, balikat, sasapnan, spinal column, spinal cord, lower back, upper back, cervical parts of the body. Pinagagaling niya ang inyong high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, high sugar count, high creatinine count, epilepsy, Parkinson's disease, asthma, emphysema, pneumonia, tuberculosis, acid reflux, constipation, indigestion, ang ating vertigo, sleep apnea, lahat ng karamdaman ng mga batang naririto, sipon, ubo, lagnat, mahinang ang baga, kawalang gana sa pagkain, cerebral palsy, Down syndrome, at lahat ng sakit na inyo. Sa oras na ito, ay damghin ninyo ang pagbabagaling ng Panginoon sa mga bahagi ng katawan natin, hihina, namamaga, namamanas, may bukol, may diferensya, lahat ng sakit na ating nararamdaman. Wala po kayong dapat gawin kundi ang kinin at tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Pinagagaling niya ang inyong mga matang nanlalabo, dala ng katarata at glaucoma, ang ating taingang nabibingi na, ang ating lalamunan, laryngitis, pharyngitis, tonsillitis. The Lord is healing your heart, your liver, your kidneys, your pancreas, your lungs, your spleen, your ovary, your uterus, cervix, prostate, small and large intestine, the whole colon, the whole stomach, the whole reproductive system, digestive system, respiratory system, excretory system, nervous system, all the systems in your body. Pinagagaling niya ang inyong cancer, cancer of the blood, of the brain, of the breast, of the ovary, of the uterus, of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin, of all parts of the body. At sa lahat ng bahagi ng inyong katawan na may karamdaman, ay pinagagaling ng Panginoon. At wala po kayong dapat gawin, kundi sumampalataya na siya ang Diyos ng himala, Diyos ng kagalingan, Diyos na nagbibigay buhay. And so in the name of Jesus, Son of the living God, through the power of the Holy Spirit, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, receive the healing of the Lord physically,
emotionally, spiritually, psychologically, mentally, financially, as I anoint and bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoong bigay na bigay, buhay na buhay. Mga kabatid, sana naman pong misa ang ating naipagdiwang. Muli po, kapit lang kay Lord. Mama Mary loves us. Jesus loves us. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving, be every moment thine, be every moment thine. Magsitayo na po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin at pagbanahin tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Bago po natin tapusin ang misa, sabihin natin sa ating katabi, sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan, sabihin natin, tapos na ang misa, magbagong buhay ka na. Tapos na ang misa, magbagong buhay ka na. Sa kaliwa, tapos na ang misa, magbagong buhay ka na. Sa likod, tapos na ang misa, magbagong buhay ka na. Sa harapan, Father Joey at mga kasama, tapos na ang misa, magbagong buhay na kayo. Mga kaibigan, tapos na ang ating misa, humayo kayo. Pinagaling na ng Panginoon ang inyong mga karamdaman. Salamat sa Diyos!